Alright. What is up mga tech shop? So, naaday ko yayuhonon nga laptop ron mga tech shop, no? It's an Acer, sa model ani. Acer TMB116. So, ang problema mga tech shop kay di siya mo on according to the customer. Kanya dugay na sad ni siya nga laptop nga wa na gid mo on. So, sa may mga possible nga cause nga di mo on ang laptop. Number one mga tech shop kay if ang charger dili mo gana. Kung guba ang charger, ikaduha possible ang power button guba, kani siya guba. Ang ikatulo possible ang motherboard yun ang guba. Kung di lang siya mo display, pwede RAM ra ang guba. Or another issue is katong CMOS battery, kung gamay gani mga tech shop, if low bat na to siya, dili na siya mo trigger sa power on, mo nang dili siya mo on. So atong investigate mga tech shop. Mag-start ta sa kanang charger. So ang charger niya mga tech shop na nagiswa dito input ug output. So kung imo ni siyang ang input mga tech shop kinahanglan is 240 volts. So mo na siya common sa Pilipinas, 240 volts. Kung imo siyang kung sa uban mo kung country na ay 110 volts, so kung imo isaksak sa 240 volts mubuto na siya ang device. So kani siya okay ni siya Philippines man ta 240 volts. Ang output niya, so gikan siya sa charger, ang output meaning kani diri ang output. So atong sukdon kung kaabot ba og 19 volts. Kaya kung di siya mukabot og 19 volts, meaning ana guba ang charger. So set na to og 20 volts lang ang multimeter. Kani siyang outside mo, ni siyang ground, ang sulod mo oy positive. So as you can see mga tech shop natay 19.44 volts. So working ang charger. Alright, ang pagngon. So gipa-check ni siya sa tag-iya mga tech shop, but it doesn't mean nga ma-fix gini nato mga tech shop. Ato lang yung suwayan. So ato ipaslak ang charger, naman tayo 19 volts. Ato isaksak diri sa iyang diri layo. Supposedly nigsaksak nimo na siya musiga sa LED. Tara, siga siya. So meaning 9 nga 19 volts. Pangutan na mo on ba siya? So wala gid siya mo on mga tech shop. Sige siya mo trigger. Dapat mo siga mo guning blue kaning LED diri. Mao man indicator nga nibasa siya sa hard drive. Kung wa siya mo siga, wa gid siya mo siga mga tech shop. Next na itong buhaton is atong baklason. So okay ta aning charger, wa tay problema sa charger. Ato lang ablihan ni siya. Aton sa ito makita. Okay. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel mga ka-tech shop. Let's go! Nasa tayo Facebook page ang John Bern Tech Shop. Okay. Ayun na nato mga ka-tech shop ha. By the way mga tech shop, na ko gipang send nga link sa akong YouTube channel. Katong fiber nga SIM, gamit to siya sa mga kanaganing
perminti lang mag-travel like kanang mga seaman abroad, magamit to nila if ilang phone is Android or ilang phone is dili pa eSIM supported. Kaning eSIM support, kaning eSIM mga tech shop is ang meaning ana is embedded SIM, no? Embedded SIM na siya. Meaning dili na ka mo gamit og physical nga SIM card. Ang yang SIM card is naka embed na sa motherboard sa phone para na sa mga latest nga model nga cellphone. Ato mga old cellphones, pwede gyapon sila mo gamit og eSIM but they'll need to purchase di kuan kanang fiber eSIM. So unsa man yung mga eSIM mga tech shop. So kung magsige og travel every time abot ka sa laing country, magsige kag palit og SIM card. So hassle kayo, di ba? Magsige ka tanggal sa SIM card, tawag kag laing SIM card. Usually good 2 slots ram gud ang sa phone good pinakadaghan. So kung na kay eSIM mo, pwede ka mo palit og SIM card and up to 15 SIM cards. Mag-switch lang ka sa app mo na gamit sa fiber SIM mga katik shop. Alright, sa sunod na itong buhaton is nangatanggal naman na ito ang screw to make sure wala na screw. So ato siyang gamitan og prying tool kaning murag guitar pick. So ayan ato ni siya og pry. Dali rin ni dapat. Okay, ninayo na nato. Alright. Okay. Alright, natanggal na ang back cover mga katik shop. Og maon ni ato makita. Perting abuga. Ito sa limpyuhan. Okay, let's go. Ako sa nilimpyuhan, brush akong gamit mga katik shop. Galon dyan na ni mo mga abog. Mo na siya pinaka-basic troubleshooting kung gusto ka makatuon og repair sa mga computer devices. Okay. Ako sana siya i-set aside. Kanisang sunod akong brasan. So first ni mong buhaton na ni mga katik shop kay mag physical inspection ka. Tanawon ni mo na ba mga nasunog. So imo na siyang tanawon dire. So far okay raman siya. Wa raman sad siya na actually na siya nasunog mga katik shop kanyo. Para mga tick shop naagid siya mga tick shop kanila nga part mo siguro di siya moon. Muna pinaka obvious. Ato ko na siya tanawon sa microscope mga tick shop. Murag interested kung makita niya siya sa microscope. So, tara. Tara mga tick shop. Klaro kayo. Naagyoy ni buto. So, possible short circuit ni siya. No? Sunog siya. Oh. Sunog siya. So, ato siyang i-measure. Ano siya, dili siya shorted. Ano di man sa siya shorted. Oh, nagit siya short.
Kaniwa. Kaning naisunog, walay short. Kani diri na So nilahos ang 19 volts dire. Kanya nilahos dire. Saan siya pa daw dire? Sa luyo dayon. To balik. I-plug na to ang power. Problema is yung 3 volts dili na available. 0.1 na lang. So ayun ta nato ning 3 volts nga rail. Ayun ni siyang 3 volts. Existing ni siya. So nakoy simo diri mga katik shop. Mas dako na siya sa original but it should be fine. Kaniwang original ano itong ipuli. Ang original gamay. Ito ipuli is kaning dako. Pero same ni sila 3 volts. So mo ni siya mga katik shop. Ang red na sa flat area. Red nga connection. Ang black is na sa kaning na ay mga dots. Okay. So if na other ano siya na mga katik shop. Flat area. Itong red. Black sa tubangan. Ang kani. Na. So we should have 3 volts sa red nga probe. Red nga line. Na to. Volts. Ug sa dihang wa tay 3 volts. About diri. Wa gihapon. Naman. Wa siya matarog taon. We should have 3 volts. Diri daw. Na natay 3 volts. Kung natay 3 volts, ato itaod sa motherboard. Power. Wa gyapon. So may next na itong buhato na ni. May niinit.